Good morning everyone! Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Welcome po sa Winnipeg Unida Christian Church online worship service. May I invite all of you to please stand for our call to worship? O come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms. For the Lord is the great God and a great King above all gods. Purihin po ang Panginoon. Let us remain standing for the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again, he ascended into heaven, he is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. You may now be seated, but let us remain in the spirit of prayer. Let us come before the throne of God in prayer. Panginoon naming Diyos, our Heavenly Father, we come to you acknowledging our sins. Naniniwala po kami, Panginoon, na may nagawa kaming hindi kalugod-lugod sa iyo. Magiging sinungaling kami kung sasabihin naming malinis na malinis kami sa iyong harapan. Bigyan mo kami ng confidence, Panginoon, na tawagin kang Ama. Bigyan mo kami ng confidence na tumayo sa iyong harapan at humingi. Dahil alam namin, Panginoon, kagaya ng iyong sinabi, ang aming mga kasalanan ang naglalayo ng iyong paningin sa amin. Ayaw po naming mangyari yon, Panginoon. Linisin mo po kami at kami iyong patawarin. Sa oras pong ito, lumalapit po ang iyong lingkod. Idinudulog po sa iyo ang kalagayan ng aming mga buhay. Itinataas po sa iyong mga kamay ang mga kapatid naming dumadaan sa mga pagsubok. Yung mga kapatiran namin pong nasa karamdaman. Yung mga dumadaan sa mga kabigatan ng buhay, yung may mga suliranin sa kanilang mga relasyon, yung mga kapatid na dumadaan sa kahigpitan ng mga pangangailangang pinansyal, yung mga kapatid namin, Panginoon, na nabibigatan at nagugulimihanan ng mga isipan, yung mga nasa crossroads, Panginoon, ng mga pagpapasya, yung may mga kalituhan sa mga pangyayari, yung mga bagay na nagiging kabigatan na ay halos hindi na nila mapagtagumpayan. Panginoon, kami po'y kabilang sa mga kategorya ng taong amin pong nabanggit at naniniwala po kami sa kabila ng lahat ng ito, meron po kaming makapangyarihang Diyos na nakikinig sa amin. Hindi po ito isang consolations kung hindi ito isang realidad na ang aming Panginoon, ikaw na aming sinasamba, ay handang makinig at tumugon sa amin pong pangangailangan. Hindi po hanggang kisami lamang ng bubong ng aming mga tahanan ng panalangin ito, kundi batid namin kagaya ng iyong pangako na pakikinggan mo kami at bibigay mo po sa amin ang ayon sa iyong kalooban. Ibigay mo po sa amin ang pang-araw-araw na pangangailangan. Huwag mong pabayaan ang mga hapagkainan. Tulungan mo po sa mga bayarin ng iyong mga anak at palusugin mo po ang mga pangangatawan na ngayon ay may mga suliranin at karamdaman. Ama, naniniwala po ako na ikaw ang manggagamot, ikaw ang provider, at ikaw pa rin ang mediator sa pagitan ng mga hindi nagkakasundo at nagkakaunawaan. Sa iyo po ako nananalangin at nananampalataya na ito po'y iyong ipagkakaloob. Tinataas ko rin po sa iyo ang mensaheng ibibigay mo sa amin sa araw na ito. Kausapin mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Gawin mong buhay ang mensahe mo sa aming mga puso at isipan. Itulak nawa kami nito para tumugon ng may pananampalataya. Tinataas ko po sa iyo ang bawat sambahayan ng Winnipeg Unida Christian Church, ang kanyang mga council members, ang bawat ministry heads, ang bawat small group leaders, ang bawat kapatiran ng Winnipeg Unida. Ganun din po yung mga bisita namin na nakasama namin ngayon online. Dalangin namin, Panginoon, ang pagkilos, pagpapala, at
at ang mga biyayang umaapaw galing sa iyong trono ang maranasan ng bawat isa. Panginoon, ang lahat ng pastor ng Canada, I am praying for them as well. Bless mo sila at bigyan sila ng karunungan sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthralled with your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthralled with your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you.
siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Halina't purihin ng Diyos, pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay duwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos, pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay duwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos, halina't purihin ang Diyos, halina't purihin ang Diyos. Good morning everyone! Alam ko po na handa na ang bawat isa sa atin para po sa salita ng Diyos. Sa araw pong ito, katulad po ng atin pong naia-announce nung nakalipas na mga linggo, we will be discussing the first fruit celebration. Mga kapatid, ang bansang Israel ay marami po silang mga pista. Marami po silang uri ng mga celebration kung saan talaga pong kinikilala ito ng bansang Israel magpahanggang ngayon. At sa araw pong ito, titingnan po natin sa banal na kasulatan kung ano ang significant nung tinatawag na First Fruit Festival sa atin pong kalagayan bilang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. At maganda pong talakayin ito at pag-aralan, konektado pa ba tayo sa bagay na ito? Kailangan ba ang simbahan ay isine-celebrate ito? Tayo po is no longer an agricultural nation. Hindi naman po tayo katulad ng bansang Israel na noong araw talagang mainly ay agricultural country na kaya po gano'n yung mga bunga ng kanilang ani ang pinag-uusapan. Paano kung hindi naman ako magsasaka? Wala naman akong inaaning bunga. Anong gagawin ko? How can I celebrate this? At yun nga pong katanungan na tayo po ba sa generation natin at sa present day Christianity, kasama pa ho ba tayo sa selebrasyong ito? Magandang katanungan yan kasi po sa loob po halos ng 8 taon ng ating celebration ito ay ginagawa at ipinapaliwanag natin ito. Baka po meron pa kasi ng mga kapatiran na hanggang ngayon ay hindi naiintindihan bakit natin to isine-celebrate. So samahan po ninyo ako at ang talata po na ating pagbubulayan ngayong umaga matatagpuan po natin in the book of Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Ganito po ang sinasabi. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na pagbubulayan po natin ngayong araw. Alam niyo po, ang banal na kasulatan, there are plenty of terms na minsan naririnig, nababasa, pero hindi natin nauunawaan.
mga bagay na maging ang simbahan ay nababanggit pero hindi naman na ipapaliwanag ng ayos. And one such term is the term first fruit. Ano po ba ang ibig sabihin nito? First fruits may be mentioned by pastors, by church leaders, and they usually talk this subject in the pulpit in terms of generosity, in terms of goodness on how to handle money. But what exactly does it mean? Ano po ba talaga ang tunay na kahulugan nito? And why is it good to know for the average churchgoer kung ano ang significant nito sa ating buhay? Alam niyo po, napakahirap po nung merong ipinapagawa yung simbahan ninyo pero hindi nyo naiintindihan. Napakahirap po yung merong iniuutos yung pastor nyo, sunod lang kayo ng sunod nang hindi nyo nauunawaan. Kaya po marami ang naliligaw, may ipinapagawa po yung simbahan, susunod lang yung mga miyembro kahit naman hindi nila nauunawaan at walang basihan sa Bible. Tayo po sa Winnipeg Unida, hindi po natin yun ginagawa. Lahat po ng mga bagay na gawain at itinakda ng simbahan, dapat po meron tayong basihan at hindi po tayo lumalabas doon sa palatuntunan ng Diyos kung bakit natin ito ginagawa. Kaya to lay down the foundation on this subject, aralin po natin, tingnan po natin kung ano sinasabi ng Bible. Napakaganda po nung nakalipas na 2 linggo at inilatag na po natin ng inyong lingkod at ng Pastor El Capillar noong nakaraang Sunday yung foundation ng stewardship. Kaya wala hong question sa mga nakarinig na, sa mga nakapag-aral na, sa mga miyembro ng Winnipeg Unida, wala na pong question yung katotohanan ng tayo'y mga stewards. God owns everything. God owns it all. At kung ganun ang ating paniniwala, wala nang issue when it comes to giving, offering, yung mga pledges, yung mga tithing, at kung ano-ano pa. Kasi malinaw naman tayo, pati ang buhay natin, lahat ng meron tayo, pag-aari naman yan ng Diyos. Pero itong subject na tinatalakay natin, ay importanteng maintindihan natin kasi po pagkatapos ng ating pananambahan ngayon, we will be collecting an offering. Aside from the regular offering na ibinibigay natin, yung tithes natin, yung offering natin, kung meron pa kayong pledges, ay ibinibigay natin, magkokolekta pa ho tayo ng ating pong first fruit offering. Naku, daming offering. Alam niyo po mga kapatid, bilang pastor, matagal-tagal na akong pastor, pero I hate this subject. Hindi ko po ito madalas dinidiscuss sapagkat ayoko pong matulad doon sa mga pastor na wala nang sinabi at itinuro sa pulpito kundi ang pera, kundi ang pangungulekta, kundi ang panghingi ng abuloy sa mga miyembro. At doon sa mga nakakakilala po sa akin, alam ninyo na hindi po ako mahilig magsermon ng tungkol sa pera. Pero minsan, kinukurot ang puso ko ng banal na Espiritu Santo sapagkat bilang mahusay at bilang lingkod ng Diyos, dapat din naman na maging instrumento ako ng pagtuturo kung ano sinasabi ng Bible. Tama po na masama yung pastor, sermon ng pera kung ang layunin niya ay mangolekta ng pera, manghingi sa mga miyembro, i-hold upin yung mga miyembro, yung mga prosperity preacher na magtuturo na magbigay ka, pagpapalain ka, liglig, siksik, umaapaw. Galit po ako sa mga ganon. Pero meron naman pong prinsipyo sa Bible na tayo bilang mga mananampalataya ay totoong merong responsibility at merong pananagutan at ito po ay ang suportahan ang gawain ng Panginoon hanggat tayo ay naandito sa lupa. Kaya ito po yung foundation ng ating mga pagkakaloob. At ang isa pa ho rito na dapat nating pagtuunan ng pansin, aside doon sa dalawang na-discuss na natin, the following or the last 2 consecutive Sundays ay ang first fruit offering. Saan ito sa Bible? Siguro yun ang maganda pag-usapan. What is first fruit in the Bible? Ito po ay mababasa natin in the book of Leviticus chapter 23 verse 10. Panahon pa ho ito ni Moses at ng mga Israelites. Kinausap sila ng Diyos at ang sabi ng Diyos sa kanila, when you come into the land which I give you and reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the first fruit
of your harvest to the priest. Kinausap ng Diyos si Moses at ipinasabi sa bansang Israel, galing sila sa pagkaalipin. Uulitin ko po, galing sila sa pagkaalipin. Wala silang pag-aari. Lahat ng mga bagay na meron sila sa buhay nila ron is owned by Pharaoh. It is owned by Egypt. Sila po'y alipin at ang alipin walang pag-aaring anuman. Pero nung pinalaya na sila ng Diyos sa pagkaalipin, ginawa na silang malayang bansa, naglatag ang Diyos ng isang prinsipyo na dapat nilang gawin. Magsisimula na po kasi silang mabuhay. Magsisimula na silang maghanap buhay. Magsisimula na silang magtanim. At dahil po ang unang source of income nila noon ay ang pagsasaka, ang pagtatanim, ang pagbubungkal ng lupa, ito po ang ginamit na halimbawa ng Panginoong Diyos na anuman ang pinagmumulan ng inyong income, ang unang bunga nito ay ibibigay ninyo sa priest. Ibibigay ninyo sa akin. By the way, ang kinakausap mo dito, when we heard the word priest in the Old Testament, it refers to the Levites. It refers to the tribe of Levi, kung saan sila po yung mga pinamahala ng Diyos sa gawain ng templo, sa gawain ng kabanalan, sa gawain ng relihiyon. Kaya Old Testament pa, meron po talagang specific na tribe na namamahala sa pagsamba. At ang utos po rito ay nililinaw na kung kayo'y nasa malayang pamumuhay na, wala na kayo sa captivity ng Egypt, mamumuhay kayong malayang tao, makakapagtanim na kayo, makakaani na kayo, pero ang unang bunga, ibibigay nyo sa Diyos. The concept of first fruits is rooted in biblical times. When people live in an agrarian society, ang unang bunga ng anumang itatanim ay ibibigay sa Diyos. Harvest time was significant because that was when the hard work the farmers had poured into their crops all year began to pay off. They need to give the first fruit of it. They were literally reaping what they sowed. Kung ano yung itinanim, ito ang aanihin. At ang prinsipyong ito, mga kapatid, ay hindi nagbabago noon at magpahanggang ngayon. God called the people to bring the first yield, the first fruit from their harvest to Him as an offering. Ito ang utos ng Diyos. This was to demonstrate the Israelites' obedience and their reverence for God. It will also show that they trusted God to provide enough crops to feed their entire family. Po, tandaan po ninyo, ang unang prinsipyong gusto ko pong sabihin sa inyo, kung hindi ka nananampalataya, huwag mo tong gagawin. Sapagkat ang first fruit ay gawain ng mga mananampalataya. Ang pagbibigay ng first fruit ay pananampalataya ng isang tunay na mananampalataya. This is not for the non-Christians. Because the non-Christians, the non-believer, are not asked by God to make a first fruit offering. Only those who are free, only those who have been saved, tanging yung mga pinalaya na, tanging yung mga iniligtas na sa pagkaalipin, sila na pinalaya ng Diyos, sila ang kinakausap dito na magkaloob ng kanilang first fruit. Kaya, hindi po natin hinihingi ito sa iba. Hindi natin inaasahan na yung hindi mananampalataya magbibigay nito. Only those who believe, only the believers are asked to give their first fruit. The Hebrew word for first fruit ay bikurim. Ano pong ibig sabihin ng Hebrew word na ito? Bikurim means promise to come. Promise to come. The Israelites saw this first fruit as an investment into their future. God told them that if they brought their first fruit to Him, He would bless all that came afterward.
Mga kapatid, ang dami ko na po sinabi tungkol sa first fruit, pero na-imagine nyo po ba paano ito ginagawa? Halimbawa, nagtanim ka ng sitaw. Ang sitaw ay maraming ibinubunga yan eh. Ang ampalaya, marami pong ibinubunga yan eh. Pero mga kapatid, imagine mo ikaw ang nagtanim, sumibol, meron pong unang bunga. Po? Yung unang bunga na yon, hindi mo pwedeng ibenta. Sapagkat ang sabi ng Bible, ibibigay mo ito sa Diyos. Pipitasin mo ito at yung unang bunga na yon ay ibibigay mo. Imagine niyo gaano katinding sakripisyo ito. Mabigat po yun kasi hindi ka sigurado kung magkakabunga pa uli. Hindi ka sigurado kung bukas ay babaha, lulubog yung taniman mo, o kaya babagyo, tatamaan ng bagyo yung taniman mo, o kaya magkakaroon ng mga peste, kakainin yung pananim mo, wala nang susunod na bunga. Pero mga kapatid, ito po yung sinasabi ko. Dito po papasok ang pananampalataya at ang First Fruit Festival ay pananampalataya ng bansang Israel na kinuha na nila ang unang bunga, ibinigay nila ito sa Panginoon at naniniwala sila sagot ng Panginoon ang mga susunod na bunga, pararamihin ang bunga dahil inuna nila ang unang bunga ay ibigay sa Diyos. That is the principle of the first fruit. Ibibigay sa Diyos. Kaya nga po ito'y konektado doon sa Matthew 6:33 na seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you. Konektado yun na unahin muna natin ang sa Diyos, unahin natin ang kanyang kaluwalhatian at ang lahat ng bagay ay idadagdag niya sa atin. Ganon ang pananampalataya. Siguro ang sabi ng iba, racket lang yan, pastor. Gusto nyo lang magpataas ng income ng simbahan nyo eh. Kulang pa ba yung ibinibigay namin at meron pang first fruit ngayon? Mga kapatid, pwede ko pong itago sa inyo ang bagay na ito. Pwede ko pong wag ituro sa inyo ang mga bagay na ito. Pero gusto ko po kayong makapamuhay ng isang Kristiyanong may kalayaan. Makapamuhay na ang biyaya ng Diyos ay laging nakaamba na ipagkaloob sa bawat sa atin. At makapamuhay ng isang buhay na may pananampalataya na dahil inuna natin ng Diyos, lahat ng mga susunod, sagot niya. Amen? Kaya I would like to discuss this with you. Sabi nga po, we no longer live in an agrarian society today. Wala na sa atin ngayon ang magsasaka. You likely don't worry about harvest time or giving away the first yield of the crops. But the idea of the first fruit is still relevant. It's just probably takes a different new meaning for us. Marahil sa ibang aspeto na natin ito titingnan. Hindi na dun sa ating mga halamang itinanim, kung hindi dun sa ibang pinagkukuhanan natin ng source ng ating kabuhayan. Doon natin tingnan ang unang bungang pwede nating ibigay sa Diyos. Tingnan po natin ang ilang mga talata sa Biblia. Another first fruit meaning in the Bible. Proverbs 3:9. Ito po yung ating pinagbubulayan. Ang sabi po dyan, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Mga kapatid, anong crops mo ngayon? Anong itinanim mo? Ano yung mga nagbubunga sa buhay mo ngayon? Whatever it is that bear fruits in your life, yun ang iyong crops. The first fruits offering were given from what were considered to be the source of our income. Sa Biblia, mga kapatid, in the Old Testament, meron tinatawag na 7 favored fruits ang bansang Israel. 7 yan. The 7 favored fruits of Israel. At ano-ano daw po itong mga to? The 7 favored fruit, number 1, barley. Number 2, wheat. Number 3, figs. 4, grapes, pomegranates, dates, and olives. Ito po yung 7 favored
fruits. Napakahalaga po nito sa bansang Israel. At itong 7 bunga na ito, na po, ay nagpapakita mga kapatid ng source ng income ng bansang Israel all year round. Sapagkat mga kapatid, ang Israel meron din po silang 4 na season. At sa 4 na season na ito na nangyayari, hindi po lahat ng mga pananim ay sumisibol sa isang panahon lang. Kaya all year round, mga kapatid, nagbibigay sila ng first fruit except winter. Kasi po winter, wala namang aanihin ng winter. Puro yelo yun hindi po ba? Pero yung 3 season, na po, yung 3 season na yon, may iba't ibang, may iba't ibang mga ani. Halimbawa, spring. Ano inaani sa spring? Pag spring, ang inaani ay barley. Ano po? Pag summer, ang inaani ay wheat, figs, grapes, and pomegranates. Pag yung fall, ang inaani, dates at saka olives. Can you imagine, every 3 months, meron po silang first fruits. Every 3 months, meron po silang ibibigay sa Diyos. At ipinagkakatiwala nila na yung mga susunod na ani nito ay ipoprovide pa rin ng Diyos. Unlike the tithes, first fruits offerings were calculated and given before the harvest, not the following harvest. The first fruit offerings were brought with great celebration in anticipation of God's provision of a coming bountiful harvest. Hindi pa ho nangyayari, ipinagse-celebrate na nila sa paniniwala na ang Diyos ang siyang magpo-provide ng maraming bunga. That is faith. That is their faith. And the purpose of the first fruit offering was fourfold. May 4 na layunin po ang first fruit offering. Ano-ano ang layunin nito? Number 1, it honored God as the source of all blessings. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng unang bunga, kinikilala mo na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. He is the source of everything. Tapos na tayo sa discussion nito. No? Napag-aralan na natin yan. Na-discuss ko yan. Na-discuss ni Pastor L. God owns everything. So, kailangan pong parangalan natin siya sa pamamagitan ng unang bunga kasi siya ang pinagmumulan ng mga pangalawang bunga, ng pangatlong bunga, ng pang-4 na bunga hanggang sa kahuli-hulihang buhay ng isang halaman. God is the source of all the fruits. Pangalawa, it sanctified the remaining part of the harvest by bringing the harvest under God's authority. Can you imagine? Yung puno ng olive, na munga, yung unang bunga nun, kukunin lahat, ibibigay po yun sa priest. Yung pangalawang bunga, hindi pa dumarating. Walang kasiguruhan kung kailan yun darating. Pero mga kapatid, hindi po nila kukunin yung unang bunga na yon at aangkinin, hindi nila ibebenta, ibibigay nila yun sa Diyos. Because it's sanctified. Binabanal nito yung mga susunod na bunga. It sanctified the remaining part of the harvest. Ito'y isang paraan ng kanilang pagtatalaga. Lord, ingatan mo sa locust, ingatan mo sa bagyo, ingatan mo sa drought, ingatan mo sa kalamidad ang mga puno na yan kasi in essence parang Lord, naibigay ko na sa iyo yung first fruit niyan eh. Ang susunod na hakbang ay sa iyo na. Nagawa ko na yung part ko, yung sa iyong pangako, iyon naman ang aking hihintayin. Kaya yung mga hindi pa dumarating, alam ko darating yon kasi tutuparin mo rin naman, Panginoon, ang pangako mo because ginawa ko yung part ko. Amen? Yun po yung significant nun. Yun ang purpose nun. Pangatlo, it assured that the coming harvest would be exceedingly bountiful. Ito po mga kapatid ay assurance na yung susunod na pag-aani
ay marami. Kasi ibinigay mo na sa Diyos yung unang bunga. Prinsipyo ito. At pang-apat, it demonstrated that the giver could be trusted in the stewardship of the resulting wealth. Pagpapakita po ito na ikaw bilang katiwala ng lahat ng sa Diyos ay mapagkakatiwalaan at marunong sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Again, sasabihin ko po sa inyo, ang makagagawa lang nito ay may pananampalataya. Kapatid, kumusta 2020 mo? Tatanungin ko po kayo na nakikinig sa akin, kumusta ang 2020 ninyo? Ang 2020 ninyo, yung year 2020, ay bunga ng nangyari nung unang buwan ng 2020. Kung ano ang inihandog ninyo bilang inyong unang bunga, magreresulta ito sa inyong nalalabing mga buwan sa bawat taon. Whatever you do on the first month of January will resulted ng February hanggang December. Naniniwala po ba kayo doon? Mamaya po patutunayan ko po yan sa inyo. Mga minamahal na mga kapatid, sabi po ng Romans chapter 11 verse 16. Ano po? Verse 16, Romans 11:16, if the part of the dough offered as first fruit is holy, then the whole batch is holy. If the root is holy, so are the branches. Kung itatalaga natin ang unang buwan ng 2021 sa Panginoon bilang handog na unang bunga ng ating pagkakaloob, kung nakahanda ang January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, sagot yun ng Diyos. Sagot yun ng Diyos. Sapagkat kung banal ang Enero, babanalin ng Diyos ang natitirang 11 buwan. Kung ipinagkatiwala natin ang Enero, ang natitirang 11 buwan ay sagot naman ng Diyos. At siya'y mapagkakatiwalaan sa pagpo-provide niya para sa atin ng ating mga pangangailangan. Mga minamahal na mga kapatid, eto na po ang sagot ko sa inyo. Sa kabila ng pandemya na dinanas natin ng 2020, buong buo na ibinigay natin sa Diyos, noong 2020 we started the year with our first fruit offering. Wala pa hong masyadong pandemya. Hindi natin alam kung ano mangyayari pagpasok ng 2020, pero this same message, the same encouragement of putting God first in our year, in our lives, making Him first in all of our resources, ginawa po natin yun ng 2020. Walang pagdududa, buong pananampalataya. Ang buong kapatirang unida, nagbigay po tayo ng para sa Diyos. Niwala po tayong hinagap na pagdating ng Marso, ang pandemyang COVID ay nasa Manitoba na. Pero buong buo pa rin nating ibinigay ito sa Panginoon. At ang lahat ng tumugon doon, buong buo ang kumpiyansa ko na nakaraos ang 2020, hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Pwede ba po tayo mag-amen doon? Lalo na po ang simbahan. Bakit po? Kasi po ang pruweba na hindi kayo pinabayaan ng Diyos ay hindi nagbago ang tinatanggap na pera ng simbahan. Kung naghihirap po kayo dahil sa pandemic, kung nahirapan ng mga miyembro dahil sa pandemic, ramdam po natin nyo sa simbahan dahil alam nating mahihirapan din ang simbahan. Pero mga kapatid, buong yabang ko pong sasabihin, ipagmamalaki, isisigaw sa kamerang ito nakaharap ko ngayon, sa inyong lahat na ngayon at sa mga nanonood sa atin ngayon, hindi po naapektuhan ng pandemic ang Winnipeg Unida Christian Church. Nakabili pa nga tayo ng simbahan ng building. Hindi ho tayo nagkulang. Yung pong offering natin monthly, hindi nagbago kasi iyon ang ating itinanim. At ang budget na inalat natin for 2020,
Mga kapatid, naabot po natin yon. Tinanong ko po ang kapatid na Ibet, magkano offering natin ng December? Year end. Sabi po niya, nasa $12,000. $12,000 yung offering natin. Yung pong building fund natin, nasa almost 2,000. Hindi ko po hawak yung siguradong listahan. 12,000 plus another almost 2,000. $14,000 came from you, from the beloved brethren. Napakahirap pong magbigay, mga kapatid, kung ikaw ay sagad. Napakahirap magbigay kung ikaw ay problemado sa finances. Napakahirap magbigay kung uunahin mo pa ba yung sa Diyos kesa sa iyong kakainin. Minsan po hindi tayo ganun mag-isip. Pero mga kapatid, ano pong naging resulta? Siksik, liglig, umaapaw ang biyaya ng Diyos sa kanyang simbahan. Bakit? Kasi naniniwala po ako, siksik, liglig at umaapaw din ang biyaya ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen? At naniniwala po ako, hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Sasabihin ko po sa inyo na I am proud to be your pastor. I am proud to be an Unida. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ang simbahang aking pinaglilingkuran ay simbahang hindi lang marunong makinig, kundi marunong sumunod sa prinsipyong itinuturo ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Amen? Now, what is the relevance of first fruit sa panahon natin ngayon? The relevance of first fruit offerings today. Basahin po natin na po ang banal na kasulatan. Na po, first, the first fruit offering is a part of all scripture, Paul the Apostle said. Sabi po dyan, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 2 Timothy 3:16. Second, the three festivals in which the first fruit offerings were brought to the temple and in the first fruit offerings themselves are all rich in deep spiritual meaning, foreshadowing many precious realities of Christ's finished work of redemption. Talakayin po natin ito. Para po lubusan natin itong maintindihan, talakayin nating isa-isa. Number 1. The first fruit offering is part of all scripture. Sabi nung iba, naku, pastor, hindi na po dapat tinatalakay. Old Testament yan eh. Hindi na po natin dapat pinag-uusapan yan. Dapat di na nga kinukolekta yan sa panahon natin kasi sa mga Israelites lang yan. Hindi yan applicable sa New Testament Christians. Kaya po yung ibang church, they don't do this. Hindi po nila to tinuturo, hindi po nila to ginagawa. Pero alam niyo po mga kapatid, ako po'y naniniwala kapag ito'y totoo at natutunan mo yung totoo, ang sabi ng Bible, yung totoo magpapalaya sa'yo. Do you believe that it is in the Bible? Do you believe that it is God who commanded these things to do? Kung ito'y totoo, anong sabi ng John 8:32? Then you will know the truth and the truth will set you free. Amen po ba doon? Many preachers disregard many Old Testament practices and they called it as an old covenant. Therefore, it is irrelevant for the believers of today. However, Christians who disregard Scripture in such a manner often miss precious truth. Namimiss nila yung precious truth written in the Bible. Huwag niyo pong kalimutan, the New Testament is concealed, being foreshadowed, being foreordained in the New Testament. Ano pong ibig sabihin? Yung lumang tipan ay anino ng bago. Ano pong ibig sabihin nun? Kung anino yun ng bago o foreshadowed of the future, truth is truth. Kung ano yung totoo sa Old Testament,
Totoo rin ito sa New Testament. Ang bawal sa Old Testament, bawal din yun sa New Testament. Regardless of which testament contains the truth, truth is truth. And in the final analysis, it is only the truth that we know that make us free. I want you to experience financial freedom. I want you to experience the blessings of God. I want you to experience by faith that God is the provider. I want you to experience His goodness in your life. Bring the first fruit. Amen? Second, ito pangalawa. Foreshadowing many precious realities of Christ's finished work of redemption. Yung first fruit ay anino ng mangyayari sa New Testament. Yung paghahandog, yung first fruit offering in the Old Testament ay anino ng gagawin ng Panginoong Hesukristo sa New Testament. Amen po ba mga kapatid? Ano po? So, the first fruit offering themselves, ano po, are all rich in spiritual meaning, foreshadowing many precious realities of Christ's finished work of redemption. In fact, Leviticus 23:2. Ano po ang sabi ng Leviticus 23 verse 2? Basahin niyo po yan. Sabi po dyan, "Speak unto the children of Israel and say unto them concerning the feast of the Lord." Feast of the Lord. Yung mga feast of the Lord, feast of the Passover, mga feast of the first fruit, mga feast yan mga pista yan. Ngayon, ano daw ang kahulugan nito? Ang sabi po sa aklat ng Leviticus, kausapin mo ang mga anak ni Israel. Sabihin mo sa kanila concerning the feast of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocations. Even these are my feast. In-underline ko po mga kapatid, lahat ng pista na ginagawa ng bansang Israel. Kasama ang first fruit, kasama ang feast of the Passover, yung feast of the unleavened bread, at kung ano-ano pang pista. Yung feast of the tabernacle, yung pista ng tolda, ang dami nilang pista. Ang lahat daw ng ito mga kapatid, ang sabi ay holy convocations. Holy convocations. Tinignan ko po ang King James Version. Ang sabi po ng King James Version, "Speak unto children of Israel and say to them, concerning the feast of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocation, even these are my feast." Yung festival, tinawag pong holy convocations. Ano pong ibig sabihin ng convocation? Ibig po sabihin niya, rehearsal. Rehearsal. For thousands of years, every year that the Jews celebrated the festivals, they were having dress rehearsals. Dress rehearsals of what? Dress rehearsals of the coming Christ, of the coming Jesus, His redemptive work for all mankind. One of the many examples is that the first of all, the first fruit offerings. It is called the Omer offering. I don't know if you have heard of this. Hanggang ngayon, ang bansang Israel isineselebrate po ito, Omer offering. O-M-E-R. Ano po itong Omer offering? The Omer offering was a first fruit offering from the barley harvest. Kailan po yung barley harvest? Ito po ay ginagawa during spring, di po ba? Yung barley harvest, Omer harvest po ito, and it took place every year in the Jewish calendar. In the 16th day of Nisan. Alam niyo po ba yung Nisan, ito po'y nakapasok sa kalendaryo natin sa pagitan ng buwan ng Marso at ng Abril. Ito po yung Nisan month ng bansang Israel. Mga kapatid, sa pagitan ng Marso at Abril,
Ito po yung month ng celebration ng tinatawag na Omer Festival, where the Israelites give their first fruit of the barley harvest. Ngayon tatanungin ko kayo, ano pong nangyari nung panahon ng Panginoong Hesukristo sa panahon ng Nisan? Ano po ang nangyari sa pagitan ng Marso at ng Abril during the time of the Lord Jesus Christ? I would like to tell you this. Ang sabi po dyan, it was on the 16th day of Nisan. The 16th day of Nisan that Jesus was raised from the dead. It was the first Easter Sunday. The first fruit of God was offered. The New Living Translation of 1 Corinthians 15:20 says, the first Jesus being raised from the dead was the first of great harvest of all who have died. Ito po ang sabi po ng talata, 1 Corinthians 15:20-22. Basahin niyo pong maigi para ating maintindihan. Sino po ang nagtanim? Ang Diyos ang nagtanim at inialay niya ang unang bunga. Ang sabi po dyan, but Christ had indeed been raised from the dead, the first fruits of those. First fruit of whom? First fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ will all made alive. Malalim na doktrina to, mga kapatid. Yung pong first fruit offering na ginagawa ng mga Israelita ay foreshadowing of what Christ is going to do in the New Testament. At yung barley offering nila sa panahon ng Omer Festival ay nangyari sa panahon na kung saan ang ating ding Panginoong Hesukristo ay inihandog bilang unang bunga ng mga natutulog. Ano pong ibig sabihin nito? Dahil ang Panginoong Hesukristo ay unang bunga na nabuhay sa mga patay, yung mga susunod na bunga ay mabubuhay din sa mga patay. Amen? Kaya kung hindi kayo nananampalataya rito, tigilan na natin ang ating mga pinaggagawa. Pero ito ang ating pag-asa. Ito po ang ating pag-asa dahil ang ating Panginoon nabuhay sa mga patay, siya ang ating panganay, siya ang unang bunga. Pag ikaw at ako namatay, bubuhayin din tayo, mga kapatid. Iyon ang ating pananampalataya. Inani ang unang bunga, mayroong pangalawang bunga, may pangatlong bunga, at tayong lahat na bunga ay magkakaroon ng pagkabuhay na maguli sa mga patay. Amen? Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Sabi ng New Living Translation, ang ganda eh. Sabi po ng New Living Translation, that Jesus being raised from the dead was the first of the great harvest of all who have died. Amen? Jesus' resurrection was the first fruit offering to God that assured there would be an exceedingly abundant harvest of many saints in the future to be raised from the dead in the resurrection of the righteous. Every time, mga kapatid, na ang mga Hudyo ay nagbibigay ng kanilang first fruit offering ng barley harvest, they were having dress rehearsal of Jesus' resurrection. And then, when they harvested the rest of the crop, it pointed to the future physical resurrection of the saints. Glory to God. Hallelujah. Kaya yung mga pinagsasasabi ng iba na mabubuhay ang mga patay, ano basihan? Eto ang basihan. May pagkabuhay na maguli ng mga patay. Kasi sa Old Testament pa, ginagawa na ito as a celebration. Ginagawa na ito as a festival, foreshadowing what will happen in the future. Ito ang connect ng first fruit. Ito ang koneksyon ng paghahandog ng unang bunga. Hindi lang para pagpalain tayo, kundi para paniwalaan at turuan tayo na lumago sa pananampalataya na pagdating ng araw, yung pinakamahalagang sandali sa buhay ng Kristiyano
ay ang mabuhay sa mga patay. Nananampalataya tayo na aanihin natin yon kasi yung unang bunga na ihandog na at ginawa ito. Amen? Now, punta tayo sa timeless principles of the first fruit offering. Ano yung timeless principle na meron to? Una, the first fruit offering teaches us that we should honor God with our best. In fact, the Hebrew word translated first fruit can mean chief of choices. Chief of choices. Ibig sabihin, when the Jews would prepare their first fruit offering, they would go into the fields or in their orchards and they will tie a cord around the first and the best part of the harvest that they saw ripening in the field in order to indicate that those would be given to the Lord. The first fruit offering teaches us to honor God with the first and the best of my blessing that God bestowed upon me. The first fruit offerings on the 7 favored fruits of Israel represented an acknowledgement of God's ongoing blessing bestowed upon the upcoming harvest. Sa bawat crop, ibig sabihin, hindi lamang po yung crop during the spring, hindi lang yung crop during summer, kundi maging ang crop during fall season. It is an offering of everything that we harvested. The offering of what we will harvesting. We will give the first fruit of that. This is why this type of offering only needs to be given one each year as a form of honor to God in each form of increase. For example, as you anticipate your annual salary for the year, nasa sa iyo yun. Kung ano ina-anticipate mong salary, yun ang ibigay mo na first fruit. Kung magkano sa tingin mo, inaasahan mo, kung magkano gusto mong i-harvest, then it's up to you to plant or to give the first fruit of that. Mahirap pong ipaliwanag ito, pero ito ang katotohanan. Kung magkano ang itataya mo, ganun ang aanihin mo. Kasi yun ang prinsipyong itinuturo. Second, the first fruits offerings teaches that all offerings do not necessarily need to be large amount of money in order to be honorable. The first fruit offerings on the barley harvest was only 2 quarts. It was only 2 loaves of wheat bread. Hindi po kailangang malaki. Sa unang tipan o sa lumang tipan, yung pong mga inihahandog nila, unang bunga, konti lang yun. Kasi po, in reality, obserbahan nyo ang mga halaman, ang unang bunga ng halaman, di naman marami. Ang karamihan po niya, yung mga susunod na bunga. Di po ba? Sabi nga, yung mga bunga sa puno, hindi nga yung malalaki. Ampalaya, subukan nyo magtanim ng ampalaya. Yung bunga ng ampalaya sa puno, most of the time, pinuputol nga yan, tinatanggal para makapamunga pa ng marami. In essence, ganun nga po yun. Ibibigay natin sa Diyos ang unang bunga kasi tinuturuan din natin yung halaman na kapag tinanggal natin yung unang bunga, yung kanyang nutrients, iaakyat niya sa mga sanga, magbibigay siya ng magagandang mga sanga, na yung mga sanga naman na yon ang magpoproduce ng maraming bunga pagdating ng araw. Whether botanical or spiritual, makikita po natin ang kahalagahan na yung unang bunga ay hindi atin. Na kapag ibinigay natin yung unang bunga, tanggalin natin, bigay natin sa Diyos, maniwala po kayo, lalong dadami ang bunga. So, although the first fruit offerings were given to God in the temple, pinapaalala po rito sa third, the first fruit offering teaches that part of honoring God is also honoring His ministers. Mga kapatid, di ko po sinesermon ito dahil yung first fruit ay pupunta lahat kay pastor. No. Hindi po. Hindi po, you will not give the first fruit to me. You will give it to the barn. Maybe you will give it to the minister and the minister will give it to the church. Yun po yung proseso in the Old Testament.
But now you can direct deposit. You can do it direct deposited. Deposited in your bank account o in the church bank account. Ano po? Hindi po 'yan pupunta sa pastor. Hindi po kagaya ng ibang relihiyon kapag nangolekta si pastor sa kanya pupunta. In fact, the word translated offering, mga kapatid, ay although the first fruit offerings were given to God at the temple, it took the form of the offerings being given to the priests personally for their worship use, and for their consumption. That is in the Old Testament. Pero ngayon, hindi na po ganun. Meron na po tayong budgeting na ginagawa sa simbahan. Allotted na po yan kung saan yan pupunta. Allotted na po yan para saan gagamitin. At alam niyo po, I do admire the council of the church for being good on handling the church money. In fact, galak na galak po ako, 9 na taon tayo, nakabili tayo ng isang bahay-sambahan. Na maraming simbahan dito sa Winnipeg hindi po nagawa hindi po nila nagawa sa kabila ng napakahabang taon na nila na nandito sa Winnipeg. And that is something to be proud of. It is because you believe in the principle of giving back the first fruit. Pang-apat, the first fruits offering teaches that giving is not something we do with our material substance only, but it is something we do with our hearts and with our mouths. Tandaan niyo po, mga kapatid, kung ibibigay din yun lang ninyo ng masama ang loob, huwag kayong magbibigay. Kung ibibigay din lang ninyo ng mali ang motibo, huwag kayong magbibigay. In fact, the word translated offering in the book of Hebrew is the word korban, which can mean drawing near to God. The word korban is drawing near to God. Offering is drawing near to God. Deuteronomy 26:1-11, there is a blessing that each Jew was to confess over their first fruits offering. They declared their gratitude that they had come into the land of promise, and the land of promise was given to them by God. Pinalaya sila ng Diyos sa Egypt, dinala sila ng Diyos sa lupang pangako, at dahil doon, igaganti nila ang unang bunga sa biyaya na ipinagkaloob ng Panginoon. Although the first fruit offerings is not directly mandated in the New Testament, dahil hindi naman po ito nakitang iniutos sa New Testament, when directed by the Holy Spirit, when being pricked by the Holy Spirit right now, it is beautiful expression of generosity to the Word of God and also of our love for God. Kaya po itinuturo natin ito. Kasi po ang prinsipyong ito ay katotohanan at ang katotohanan ay nagpapalaya. Dalangin ko po, mga kapatid, sa pagkilos natin mamaya para sa pagkakaloob, para sa pagbibigay, gagawin po natin ito ng may pag-ibig, may pagmamahal, at may tamang pananampalataya. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia. Magandang araw po sa inyong lahat. We're pilgrims on a journey of the narrow road, and those who've gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives.
Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we leave inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we leave inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. Inaanyahan ko po tumayo ang kapulungan at awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po ay saglit na tumungo. Tayo po ay manalangin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa mensaheng ipinahayag mo. Salamat po sa mga kapatirang naghandog ng mga awitin. Salamat po sa kaloob ng kamay ng iyong mga lingkod. Naniniwala po ako na the more they become obedient to the message, the more you're going to bless them, Lord. Protect your people, guide your people, bless your people. Sa iyo po sa oras na ito, nananangan po kami na ang lahat ng biyayang kailangan sa buhay ng iyong mga anak ay sagot muna po ito. Loobin mo ng pagtataas ng kamay ng maliit mong lingkod. Daluyan ng kamay na ito ng masaganang basbas at ng iyong bendisyon. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Amang makapangyarihan sa lahat na nasa ibabaw ng ating isipan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang aliw, pagsama ng banal na Espiritu Santo, ang sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Okay po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong araw na ito, lalo na po yung mga panauhin namin. Matatagpuan niyo po kami dito po sa Winnipeg, Manitoba. Kung kayo po'y taga Winnipeg, ang amin pong
bahay-sambahan ay matatagpuan sa 465 Atlantic Avenue. Yun po yung bagong tahanan ng Winnipeg Unida Christian Church. Subalit sa kadahilan ng meron pong pandemya, hindi pa ho natin magamit ang building na yon. At sa kalooban po ng Diyos, medyo matapos lang po itong pandemic na ito. Doon po sa 465 Atlantic, magsasama-sama po tayo para purihin at sambahin ang ating Panginoon. So kung kayo po ay interesado na makakonekta sa Winnipeg Unida at sa mga small group, makipag-ugnayan lang po kayo sa akin. Kahit po nasang party kayo ng mundo, total naman po online ang mga small groups. You can join Winnipeg Unida Christian Church online small group meeting. Meron po kami mga small group ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, kung saan man kayong araw available doon. Meron pong pang couples, may pang kabataan, may pang young adult. Iba-iba po ang mga small group. May pang kalalakihan. So just give me a message and I will connect you to the small group leaders. Ayan po. So yun po mga kapatid. Gusto ko lang pong ipaalala na still yung pandemic ay ang Winnipeg Radar ay red alert pa rin ho. No? Ipanalangin po natin na i-lift na tong red alert na ito para yung ilang mga pwede pa natin gawin sa bahay-sambahan ay atin pong maisagawa. At sa kalooban ng Diyos ay may pagkaloob na rin sa atin yung bahagyang kalayaang kumilos sa labas. Hindi po ba? At kung kayo po ay gustong magkaloob, mga kapatid, alam naman po ng mga kapatirang Unida yung direct deposit, no, sa bangko. Kung hindi nyo po alam yung email address, just give me a message and I will give you the email address. Mga kapatid, iba po yung first fruit sa regular offering natin. Nagkakaintindihan naman po tayo doon. I need not to explain that. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya at sa kanyang mga pagpapala. Ang offering po natin noong nakaraang December ay ito. Ayan, yung ating offering at saka yung building fund. Salamat po sa inyo. Thank you for your continuous support and for your love for the church. Ayan, so kaya po magpatuloy tayo at patuloy nawa na pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong mga pangangailangan. Mga kapatid, gusto ko rin po kayong imbitahan sa Tinig ng Pag-asa. Araw-araw po iyon, mula Lunes hanggang Biyernes. So 7:30 in the morning po, Winnipeg time. Ganon din po, kung interesado kayo, yung Tinig ng Pag-ibig naman ni Pastor Raymond Makatumpag, pagkatapos po yon ng Tinig ng Pag-asa. Meron din po kaming ginagawang programa ng mga pastor ng Canada, yung mga admin pastor po, yung usapang pastor, yung si pastor ay tao rin. Ito po ay sa every second Sunday ng bawat buwan. Kaya kung napanood nyo po noong nakaraan, ang susunod na episode po noon ay sa February, second Sunday ng February. So ayan, at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, maging ang ating prayer meeting every Wednesday. Pinangungunahan po ito ng ating mga small group leaders. Ayan, mag-join naman po kayo. Maganda po ang nagiging resulta, ang talakayan, exciting. Noong nakaraan po, yung mga Sopas Boys ang nanguna sa ating prayer meeting. Masaya po mga kapatid. Kaya mag-join po kayo sa Wednesday uli. So ayun po mga kapatid, ang Winnipeg Unida po ay bumabati sa lahat ng mga kapatirang nagdiwang ng kaarawan sa buwan ng Enero. Ito po sila. Yan. At ganun din naman po, atin pong binabati ang lahat naman na nagdiwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Ito po sila.
Ayan, so purihin po ang Panginoon. Maraming salamat. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. Ang Diyos na nangako ay Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Magandang araw po and God bless.